Nakapanlulumo ang ma-diagnose ng isang malubhang karamdaman. Pero may mas bibigat pa pala rito ang magkaroon ng sakit na hindi matukoy ang pinagmulan at walang malinaw na gamutan. Yan ang naranasan ng stage 4 cancer patient na si Nanay Gloria. Dumaranas si Nanay Gloria ng carcinoma of unknown primary o yung COP na isang hindi pangkaraniwang uri ng cancer. Nangyayari ito kapag nagmetastasize na o kumalat na sa ibang bahagi ng katawan ng cancer cells pero hindi matunton ang pinagmulan nito. Mula nung magkaisip ako hanggang nagpamilya, hindi talaga ako sakitin. Kaya yung overwork talaga ako. Trabaho, pagtitinda, luluto. Hanggang sa magkapamilya nitong mga anak ko ngayon lang. Ayon kay Nanay Gloria, nagsimula lamang ang kanyang sakit sa simpleng sintomas na hindi niya binigyang pansin noon. Dati talaga, 1989, may nakita dito yung doktor. Kasi gusto kong mag-pills. 2 pa lang yung baby ko. May bukol daw. Pero hindi ko yun pinansin kasi kailangan daw magpa-ultrasound sa kahirapan ng buhay. Tapos ang lakas ko naman, wala naman ako nararamdaman. Binaliwala ko yun. Ilang taon ang lumipas, dito na naramdaman ni Nanay Gloria ang paglala ng kanyang sakit. Actually, ito ay naranasan ko lang. Naano ko lang nung September. Nung last year, na iba yung nararamdaman ko, hinihingal, tapos bloated. Di ko lang ininda kasi pakiramdam ko malakas naman ako eh. Malaking palaisipan naman sa mga anak ni Nanay Gloria ang kanyang biglaang pagkakasakit ngayon. Bukod kasi sa wala naman silang family history ng cancer, malusog din ang lifestyle ng kanyang ina. Actually, nasa denial stage pa rin kami. Bakit? Siguro, hindi enough yung knowledge natin na healthy. Kala natin healthy na to. Okay na tong ganitong lifestyle. Kulang pa pala. Aging ang isang pangunahing factor sa pagkakaroon ng cancer gaya ng CUP. Mas mataas ang chance ang magkaroon nito ang mga edad 60 pataas. Tataka ako eh. Ang hilig ko sa mga gulay, gano'n. Hindi ako mahilig sa karne, gano'n. Gulay, tapos yung mga magaganda daw sa bituka. Yun ang mga kahiligan ko na kainin. Dahil sa baga at colon pinaka-naapektuhan si Nanay Gloria, sa 2 drain na nakalagay sa kanyang katawan siya ngayon humuhugot ng panandali ang ginhawa. Sa ngayon, napagdesisyonan muna nilang dumepende sa alternatibo at natural na pampalakas ng resistensya. Marami pa kasing pagsusuri na dapat gawin kay Nanay Gloria para mabigyan siya ng angkop na lunas. Wake up call po talaga to sa aming magkakapatid. Na kahit ang hirap kainin, puro ganito lang, bland diet, puro gulay, puro prutas, less ang meat or as much as possible. Kung ano lang yung protein na kailangan mo, yun lang ang kainin mo. Sa kabila ng mabigat na pasanin, patuloy na pinalalakas ni Nanay Gloria ang kanyang loob habang ginagawang motibasyon ang kanyang minamahal na pamilya. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.